Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana ba nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ninyo is your situation sa ngayon. This is your challenge. This is your advice and ito yung inyong outcome. Ayan. So, napakaganda ng outcome ninyo. So, with the Four of Cups, ito ngayon. So, parang merong dissatisfaction in life na po pwedeng nararanasan kayo, nararamdaman kayo sa ngayon. So, siguro nanggagaling kayo doon sa sitwasyon na na-frustrate kayo, no? Pwedeng na-frustrate kayo, pwedeng meron ditong pinagdaanan kayong highly expected ninyo pero hindi nangyari. Highly expected ninyo pero hindi ninyo nakuha. Kaya parang ang laking disappointment, no? Yung naramdaman ninyo kasi parang feeling ninyo failure, no? Yung ginawa ninyo or failure kayo, yung ganon. Kaya parang parang nawalan kayo ng gana sa buhay, nawalan kayo ng ganang magtrabaho, parang nawalan kayo ng gana na makipag-usap, no? Pwede na in-isolate din ninyo yung sarili ninyo rito kasi sobrang pwede nagtatampo kayo sa mundo or nagagalit kayo sa sarili ninyo. Maaaring mga ganun nararamdaman ng iba sa inyo, no, Aquarius. But, yun, no, things are not permanent, 'di ba? Isipin niyo na lang na hindi naman lahat ng bagay ay pare-parehas, hindi lahat ng pangyayari pare-parehas, at hindi lahat ng bagay sa mundo o lahat ng pangyayari sa mundo permanente, 'di ba? Hindi permanente. Walang there's nothing set yet in stone, 'di ba? Everything changes, lahat nagbabago. Okay, lahat nagbabago kaya huwag kayong mag-alala. No? Things are going to change for the better. Kailangan mo lang na tumayo na dyan sa kinauupuan ninyo or kinahihigaan ninyo or kung ano man ang, diba, saan man kayo nagmumukmuk. Kasi, walang mangyayari. Diba? If you're not going to take action, if you're not going to get on your feet, diba, then you will be stuck, no, sa sitwasyon ninyo sa ngayon. Diba? Kaya importante na keep your hope and faith alive. Buhayin ninyo pa rin yung optimism ninyo, buhayin pa rin ninyo yung drive ninyo kasi may opportunity, no? Opportunities will come. Hindi naman nagtatapos diyan, no, ang oportunidad. Marami pang oportunidad ang dadating para sa iyo, no? At saka isipin niyo na kung ano man itong kinaka-frustrate ninyo, ibig sabihin, hindi yan para sa iyo. Kasi otherwise, kung para sa iyo yan, dapat nandiyan na. Diba? Dapat nakuha ninyo. Dapat ini-enjoy nyo na sa ngayon. But the fact na yun nga, nabuburyo kayo, naiinis kayo, na-frustrate kayo, ibig sabihin, hindi din talaga yun para sa iyo. Diba? Kaya, wag nyo nang isipin yun. Ano? Move forward na para mahanap nyo na, maharap ninyo na kung ano yung mas exciting na part, diba? Ang makuha ninyo kung ano ang para sa'yo. So, yung challenge ninyo is the Wheel of Fortune. Katulad ng sinabi ko kanina, diba? It's time for you to get up. It's time for you to get on your feet and take action na, no? And harapin nyo na yung mga bagong opportunity na meron kayo sa ngayon na bumapasok. Kasi otherwise, no, ganito ang magiging sitwasyon ninyo, diba? Pwedeng yung mga opportunities na yan, yung mga offers na yan na dumadating sa iyo, kung hindi ninyo yan papansinin, kung hindi ninyo yan titignan man lang, i-consider, then for sure, diba? Wala. Anong mangyayari, 'di ba? You will be stuck where you are, no? Patuloy kayong malulungkot, patuloy kayong mabibwisit, patuloy kayong walang swerte na papasok, 'di ba? If you are going to dwell on negativity or negative feelings and emotions and thoughts, syempre ang maa-attract ninyo is opposite ng swerte, 'di ba? Kaya, kasi negative energy yun eh. When you are projecting negativity, of course, ang maa-attract din yung energy. Same thing, 'di ba? Negative din. Pero, if you are going to be positive, so for sure, ang mahahatak ninyo
swerte, mahahatak ninyo mga magagandang bagay, magagandang circumstances, 'di ba? So, yung advice sa inyo is just this. Okay? You are getting what you deserve. Okay? Kung ano ang para sa'yo, yun ang makukuha mo ngayon. Kaya kailangan na maging optimistic ka lang, na maging happy ka lang, na maging, na mag-move forward ka na sa buhay, think positive, feel positive, para nang sa gayon, makuha mo na, no, kung ano ang para sa iyo sa ngayon. Makuha mo na kung ano ang nararapat, kung ano ang deserve ninyo. Okay? So, also, this is about balance then, no? So, maybe things are going to be back in balance, no? From here on. Siguro, then, ah, baka mag-e-effort na din kayo, no? Baka mag-e-effort na din kayo na baguhin ang energy ninyo. Baka mag-e-effort na din kayo na i-align, no, yung inyong energies na sa ngayon into something na positibo, no, na mga heart desires ninyo. Baka bubuhayin niyo na dito muli yung mga pangarap ninyo. Baka yun na din yung iisipin ninyo from here on, no? Kaya po pwede rin na baka talaga magbago din ang direksyon ng isip ninyo, 'di ba? At papunta din kayo sa pagiging positibo, kaya po pwedeng bumaliktad ngayon ang swerte ninyo, no? At pwedeng magiging mas maayos na ang inyong kakalagyan or ang direksyon na tatahakin ninyo, no? So, good luck. At yung outcome is Nine of Cups, no? This is happiness. This is wish fulfillment. Kaya eventually, kung babaliktarin mo na dito yung energy mo from being negative to positive. So, ito talaga ang mahahatak ninyo towards you. No? Happiness, joy, contentment, meron ditong material and financial success. This is a time also of happiness, of falling in love, siswertehin kayo. Kasi kung ano din dito yung wishes ninyo, kung ano din dito yung mga heart's desires ninyo, then makukuha ninyo yan. No? Makukuha ninyo yan, marireceive ninyo yan. The universe will bless you or will grant, no, your heart's desires. So, tignan natin, kuha pa tayo ng maraming energies dito. Tignan natin kung ano pa. So, sa 4 of Cups, we have 10 of Wands. Ayan. So, nahihirapan na kayo eh. No? Nahihirapan na kayo dito. Na siguro wala na din kayo talaga makausap kasi wala na din kayong, kasi nga parang in-isolate ninyo yung sarili ninyo rito eh. Kaya po pwedeng nahirapan na kayo sa sitwasyon ninyo. And the 10 of Tens represents endings and beginnings. Kaya po pwedeng talagang babaliktarin nyo na ngayon ang energy ninyo from being negative, from being unproductive, 'di ba? To being productive and to being positive. Kaya siguro magkakaroon na dito ng shift of energy. Kaya mapupunta kayo sa isang positibo, masaya at magandang energy na 9 of Cups. Kasi pwedeng marirealize mo na rin dito. Magigising ka na sa katotohanan na walang mangyayari sa akin if I'm going to stay like this. If I'm going to be in this kind of energy, no? Na nabibwisit, nabuburyo, nang hihinayang. Okay? So, with the Wheel of Fortune, meron tayong King of Pentacles. See? So, things are going to change for the better talaga. At magiging maswerte na kayo sa ngayon. No? Magiging maswerte na kayo. So, feeling ko mababaliktad na talaga yung parang mababaliktad na ngayon yung inyong sitwasyon. 'Di ba? Magkakaroon talaga kayo rito ng pagbabago ng perspective, pagbabago ng direksyon na tinatahak ninyo sa buhay. Kaya napakaganda. Magiging aasenso kayo, no? Aasenso na kayo at makukuha mo na din kung ano yung minimithi mo, makukuha mo na din kung ano yung mga heart's desires ninyo. We have Queen of Pentacles. Ayan, see? This is very nurturing energy, very sensible. This is also very lucky, very prosperous and abundant katulad ni King of Pentacles, no? Kaya siguro talaga magiging kayo. Deserve ninyo maging abundant, deserve ninyo maging masaya, maging prosperous. No? You deserve it and that's what you're getting.
Okay? Siguro sobrang tiyaga talaga din ninyo, sobrang sipag din ninyo, you know. Siguro ang daming effort na binuhos ninyo dyan sa sitwasyon na yan. Kaya sobrang bigat din ang pakiramdam ninyo na hindi ninyo nakuha yon, no? Kasi nga, maybe, ang mali lang siguro ninyo dyan is nag-expect kayo. Maybe you expected too much. Kaya, so since hindi ninyo nakuha, kaya parang bumagsak yung mundo ninyo. Pero babangon kayo, yun ang maganda. Nababangon kayo. So, sa 9 of Cups, we have Ace of Swords. This is victory, no? So, kung ano man ito na makukuha ninyo ditong heart's desires ninyo, yung mga wishes ninyo, na magka-come to fruition, that is your victory. Diba? Yung financial success, material success na makukuha ninyo, that is your victory. Kaya napakaganda. Parang napaka-positibo ng ending, no, ng inyong sitwasyon. So, we have the sun. Look at that. Rise to the occasion. Diba? The sun is going to shed its light in your life. No? Talagang walang duda. Kasi tignan mo, 9 of Cups. Tapos meron tayong victory energy over it na Ace of Swords. So, ibig sabihin lang nito na talagang things are going to look better for you. Magiging maswerte ka. No? Lalapitan ka, babalutin ka ng swerte. No? After the struggles, after the hardship na pinagdaanan mo dyan, tignan mo, diba? Babaliktad na yung energy, babaliktad na yung will ninyo, at magiging maayos na din ang lahat, magiging maswerte na kayo, magiging maganda, magaan yung pamumuhay ninyo. And look at this, overcome any obstacle, diba? You are definitely going to overcome the obstacle. Ano man ang hirap na pinagdadaanan ninyo dyan or pagdadaanan ninyo dyan, ma-overcome ninyo yan. Overcome any obstacle. Kahit ano pa yung mabigat na sitwasyon na pwedeng pagdaanan ninyo, ma-overcome ninyo yan. Malalagpasan ninyo yan and you are going to claim your victory. Kaya kapit lang, laban lang. Kung meron kayong mga problema na pinagdadaanan, sige lang, stay in the course. You know, pasasaan ba? At mahahanap mo din ng solusyon. Makakaahon ka din sa hirap. You will be prosperous and abundant then in the end. And you are going to take pride of what you have become. No, you're going to take pride of kung ano man ang mapagtatagumpayan ninyo rito, ano man ang magiging accomplishment mo, ano man ang magiging achievement mo, ano man ang marating mo dito, you are really going to take pride of what you have done, no? Yung success na makakamit ninyo, talagang you're going to be very proud of yourself. And you deserve it. Hindi madali, no? Ang maaaring pinagdaanan ninyo sa buhay dito or pagdadaanan pa. Pero you will succeed. So, final message ninyo, reflect and redirect your energy. So, siguro, ito yung gagawin ninyo rito. No? This is what you're going to do. Kaya nga, mas magiging maayos ang sitwasyon ninyo. Babalik ta rin ninyo ang inyong sitwasyon. Magigising na kayo sa katotohanan na wala mangyayari if you're just magmumukmuk. Diba? Kaya, yan, yung reflection talaga is really going to be a big help for you and for anyone, no, sa collective. Kapag nagre-reflect tayo, diyan tayo nagkakaroon ng time na or pagkakataon na makausap natin ang sarili natin, no? Ma-evaluate natin kung anong mga nagawa na natin, ano na ang mga pwede pa nating i-improve, anong pwede pa nating gawin sa buhay natin na magpapaayos palalo, no, ng ating buhay, ng ating sitwasyon. Kaya ano talaga, there's really power in silence, di ba? Pag nagre-reflect tayo, siyempre silensyo tayo, tahimik lang tayo, kinakausap na natin sarili natin, and we are discovering a lot, no, about ourselves. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.